us, our Lord and our Jesus Christ, na nag-create sa bawat isa sa amin, Panginoon, in your own image. Maraming salamat, Panginoon, na sa bawat pasasalamat, Panginoon ko, na aking mga kapatid, even sa lower, Panginoon, hanggang sa mataas, Lord, yung aming heavenly being, Panginoon, and yung crown, Panginoon, ng glory. Hallelujah, na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Na Lord, salamat po na napiplease ka namin sa mga ganitong kaparaanan, Lord, na Lord, unti-unti ang bawat isa, nagmamanifest po yung confident, yung kalakasan, yung mga doubt, Panginoon ko, na bawat isa sa amin naghihilahan po. Dahil alam namin that you form us with amazing brain, Panginoon, mind na nakikipag-communicate sa iyo. Na Lord, alam namin, Panginoon, that you created things, Panginoon, and sa bawat desisyon na ginagawa namin sa buhay, Panginoon, nararanasan namin na kasama ka namin, na binigyan mo kami ng dominion over, Panginoon ko, sa fish of the sea, the bird of the air, every living things na gumagalaw dito sa mundo, Panginoon. Kaya hayaan mo, Ama, that Lord, maranasan namin that we are created, hindi lang basta maging tao o human-made, kundi in your image, Father God, na we have wonderful privilege, Panginoon, may pribilehiyo kami and responsibility na let make every moment ng buhay namin na maging meaningful sa harapan mo. That we've learned, Panginoon, na maging chief ng purpose namin sa buhay namin to glorify you, na ma-enjoy namin yung buhay dito sa mundo forever, Father God. That you crowned us with your glory, na nagre-reflect ka sa buhay namin, Panginoon, na nagiging ilaw ka sa panahon na may darkness sa mundong ito at pinupoint mo kami sa buhay ng ibang tao para magkaroon din sila ng kaliwanagan, Ama, even sa aming mga sariling tahanan. Please, Father, teach us to enjoy you more and more. Na magkaroon kami ng grateful na puso, na kine-create mo kami na with abundance, Father God, na pasasalamat, Panginoon, yung magiging boundless kami ng capacity for delighting ikaw, Panginoon, na ma-delight ka sa buhay namin, na ma-please ka sa buhay namin, na lumalapit kami, Panginoon, sa paanan mo, Panginoon, na nagkakaroon kami ng humility. And Lord, thank you that we know the joy na hanapin sa'yo. Hanapin namin yung confidence sa'yo. Hanapin namin, Panginoon, yung greatness sa'yo. Hanapin namin yung answer sa'yo, Panginoon. Na yung eternal pleasure, Father God, na naghihintay para sa amin dyan sa kalangitan dahil sa'yo. Lord, salamat sa ilaw ng kapayapaan na binibigay mo sa amin. Yung Spirit, Lord. Yung word na naririnig namin. From your grace na nag-i-speak sa amin habang kami nabubuhay. Hindi para sa sarili namin, kundi para sa ibang tao. Lord, help us to stay in your touch. Even sa mga panahon, Panginoon, na nasa businesses kami, nasa harapan kami ng pamilya namin, harapan ng ibang tao. Yung mga moment na yun, Panginoon, na makapag-touch din kami ng buhay ng ibang tao. Dahil alam namin na kumukuha kami ng living water in your spirit na nagpo-flow through us. Lord, we know that hindi ka lang gumagawa ng way. You are the way. Kaya ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan namin, ano man yung nararanasan namin, Lord, make a way. You are the life. You are our life. And you are the truth. And may the truth, Father God, marinig namin sa oras na to. In your glorious name, Father. Bilang mga beloved mong anak, Lord, salamat sa opportunity at pribilehiyo na marinig namin ang tinig mo muli. Salamat, Panginoon, sa bawat araw na nagagabayan kami ng iyong mga tinig, O Diyos. Na hindi sa mga bagay na nakikita namin, kundi sa mga bagay, Panginoon ko, na mararanasan namin kahit hindi pa namin nakikita yung hope na nilalagay mo because of faith na dinedeposito mo sa buhay namin, sa mga mahal namin sa buhay. Lord, may your
name be glorified sa oras na 'to. Nagpapakumbaba po ako sa harapan mo, mangusap ka, Ama, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan, so bilang ano po natin, no, dito pinapaunawa sa atin mag-desire tayo na maging prophetic. Sabi po sa 1 Corinthians 14:1, hindi lang po to galing sa salita ko. Sabi niya dito, tungkol pa rin sa kaloob ng Espiritu. Amen? Pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang mga kalooban na espiritual, lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Amen. So, hindi lang po ako nagsasabi nun sa inyo, no? Even ang Panginoon po, nagsasabi sa atin na totoo po ano ang katotohanan. Ito yung katotohanan. Mag-desire po tayo ng mga kaloob. Pero sabi doon, i-desire muna natin yung love. Hangarin muna natin si God bago yung gift. Amen? Yung giver muna bago yung mga gift. Amen? So, yun yung sinasabi ng scripture natin na kasi included po talaga ang prophetic. At bilang mga intercessor, gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin na before natin i-pursue yung gift of the Spirit, we must understand the law na nag-govern sa realm ng gift. Amen? Yung spiritual gift, hindi po siya nag-ooperate ng emotion. Amen? Yung spiritual gift, hindi po siya nag-ooperate ng ambition or entitlement. Amen? So mahalaga na tayo po, nagde-desire tayo ng spiritual gift, hindi dahil sa emosyon, ambition, or entitlement. Kasi ang spiritual gift po, nag-govern siya by spiritual principle, divine order, and eternal purpose. Uulitin ko po sa lahat ng nagte-take down note, ang spiritual gift po is may govern. Pinapamahalaan ito by the spiritual principle, divine order, and eternal purpose. Amen? So, pinapaalalahanan tayo dito na kailangan maintindihan muna natin yung govern ng law sa spiritual. Kasi, bilang intercessor, hindi lahat ng nilalapit sa atin, amen, is magkaroon tayo ng wisdom. Kasi, minsan, alam niyo ba totoo yan, no? Hindi lahat ng nilalapit sa akin, pinagpe-pray ko sila ayon sa gusto nilang ipag-pray ko sa kanila. Amen? Kasi, nire-reveal sa akin ng Lord na meron silang ganito, anak, ako yung dahilan nun. Naniniwala ba kayo na minsan, may suffering tayo na Diyos po ang nagbigay nun? Kasi tinetest niya tayo, hindi siya galing actually sa evil. Hindi lahat ng masamang nangyari sa atin, di ba po, is galing sa masama. Amen? Pinahintulutan po yun ng Panginoon para ma-refine tayo. Kaya nga naririnig ko kayo lahat, di ba? May mga pinagdadaanan tayo kasi kailangan. Kailangan nating pagdaanan to kasi ito yung magiging testimony natin. Ito yung magiging ano natin, mag-govern sa atin. Na nagtagumpay tayo doon. Ito yung magbibigay sa atin ng understanding kung ano yung binibigay sa iyo ng availability ng Panginoon. Kasi kailangan nating yung being natin is able po na ma-separate sa mundong ito. Kaya kung hindi tayo mabubuhay sa spiritual life, lalo na po tayo mga intercessor, hindi natin maiintindihan yung gusto pong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Kaya maraming tao po na may misunderstanding, nami-misled, nami-misguide, at nami-misuse. Hindi porke intercessor po tayo, amen, we are praying the way na gusto nila. Kasi sometimes, hindi natin alam, kinakalaban na pala natin yung Lord. Amen? So, wag niyo po akong i-misunderstand doon kasi ang gusto ko lang pong maunawaan ninyo na may mga pagsubok po, may mga, hindi ko po sinasabi na, ang tawag doon sa isa, bukod sa test is,
temptation. Ang temptation po galing sa kaaway. Amen? Pero ang test po is galing sa Diyos. Amen? So may mga tao po na katulad ng, for example, si nanay, dumadaan siya sa pagsubok. Kung merong halimbawa sa partner niya, merong temptation. Pero sa part ni nanay, bilang anak ng Diyos, testing yung kanya. Amen? Kasi gusto makita ng Lord, 'di ba? Yung vessel mo eh. Kung paano tayo didepositohan ng Panginoon ng spiritual gift niya na nilagay sa atin kasi totoong may nakadeposit sa atin. Amen? Pero gusto ng Lord na i-refine yon. Kasi hindi niya tayo bibigyan ng gift na hindi mo naiintindihan. Hindi ka pwedeng magkaroon ng alam niyo yung position na nadideceive ka. Amen? Kasi pwede nating magamit yung gift natin sa masama. Totoo po yun, kasi nakadeposito na sa yun eh. Kaya nga tingnan nyo, pinanganak ka pa lang, meron na yung regalo na yon. Kaya may mga tao na ginagamit ng kaaway para magamit yung regalo nilang espiritual sa ibang way. Kasi nakadeposito yun mismo sa kanila. Amen? Lalo na, especially po tayong mga mananampalataya. Kaya kailangan maintindihan natin yung operation ng govern, ng law, spiritually. Kaya nga sabi ko sa inyo po, mabuhay tayo spiritual. Huwag kayong tumingin sa nangyari sa sitwasyon ninyo at huwag ninyong tingnang kaaway sila. Tumingin po tayo sa espiritu. Amen? Yung wisdom ang magpo-protection sa atin sa deception at magpo-position sa atin to receive kung ano yung truly offered sa atin ng ating Diyos na buhay na walang iba kundi si Jesucristo. Hindi tayo sinusundan ng spiritual gift natin para maging bulag. Kaya nga, tinuturo na sa atin ng Panginoon, 'di ba, na we have to pursue. Kailangan nating ma-pursue yung revelation. Na may gift ka, na may revelation ka rin. Galing sa wisdom ng Panginoon. With humility. And with alignment. Kasi sa paraan lang na doon natin totohanang marireceive. Amen? Totohanang madadala. At totohanang magman-manifest ang prophetic with purity, with integrity, and with supernatural power. Amen? Kaya yung mga spiritual gift natin, mga kapatid, kailangan i-pursue natin, uulitin ko po, yung revelation ng Diyos, with revelation. Hindi dahil regalo mo yan, gagamitin mo yan ng basta-basta. Hihingi tayo ng revelation sa Diyos. At habang hinihingi natin yung revelation na yun sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng humility na naka-align. Diba? Kaya ako tinuturo po, yung tinuturo din sa akin ng Panginoon. Kasi mahalaga yon na naka-align yung puso natin, yung mind natin, sa ginagawa natin, para totohanan nating ma-receive at madala. Dala kasi tayo yung vessel, tayo yung carrier, tayo yung receiver. At dahil sa atin, doon nagmamanifest, di ba, yung purity ng prophetic sa buhay natin na may integridad. Hindi ka nagpo-prophesy na nanghuhula. O hindi mo sinasabi na nadidiscern mo to na nanghuhula ka. Huwag po nating gawin yun, na na-discern ko nga, ganyan yung taong yan eh. Ang discernment po is mind ng Diyos. Kaya huwag nating bibiruin ang discernment. Ang discernment po is wisdom na nagmumula sa Diyos, hindi po ito hula. Kaya nga pinapaalalahanan ko po ang bawat isa sa atin, huwag mong sasabihin na discern ko yung tao na yan. Na-discern ko nga yan nang walang revelation ng Diyos sa inyo dahil sa bibig natin magkakasala tayo. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, mag-iingat po tayo. Kasi yung supernatural power ng God nagpo-flow po saan sa bibig natin. Not because you are powerful, but because you are the vessel. Kaya mag-iingat tayo sa mga panalangin natin.
Mag-iingat tayo sa mga hinihingi natin at mag-iingat tayo sa mga dinedeclare natin because we are prophetic. Amen? So this is the problem. The problem is misunderstanding. Marami po ako over the years, sabi ko nga kay nanay, "Nay, feeling ko observant ako." Feeling ko, ganun yung sabi ko sa kanya nung una. Kasi nag-o-observe talaga ako sa mga taong kausap ko. Kasi from the beginning, hindi ko naman alam ang discernment. Hindi ko alam ang discernment. Kasi nung bago po ako, hindi ko naman alam ang discernment. Pero alam ko yung character ko. 'Di ba na nag-o-observe ako minsan sa mga taong nagkakausap ko, sa mga sinasabi nila sa akin. 'Di ba naririnig ko sila, the way na magdi-discuss sila, kung ano yung mga nangyayari sa paligid nila. Amen? So, yun po yung ano ko, yun yung aking ano na pinag-aano ko sincerely, inaano ko po, nag-o-observe ako sa tao. Kaya nga, minsan po, kailangan natin yan, 'no, kailangan natin ay hindi lahat ng naririnig natin, kaya po dalawa yung tenga. Kasi gusto ng Panginoon pakinggan natin yung isang bahagi, tsaka yung isang bahagi. Kaya isa yung bibig kasi ito yung dapat pinapaingatan ito yung dapat nating iniingatan. Kasi puwede tayong ma-misguided kapag na-misunderstand natin yung mga bagay na nasa paligid natin kasi sincere po ang Diyos, seryoso siya. Amen? Seryoso po siya. Kaya 'wag nating hayaan na mag-grieve po yung banal na espiritu sa loob natin kasi nagsi-circulate tayo as a body of the Christ. Kaya yung concern ng Panginoon sa atin na maging prophetic tayo, yun ay hindi lang basta rooted tayo. 'Di ba po? Ang gusto ng Panginoon, maging rooted tayo sa katotohanan ng espiritual na pangunawa. Amen? Yung may kaunawaan tayo. Yung hindi ka lang nagtuturo. Huwag kang magturo ng mga bagay na hindi mo naman talaga naunawaan. Huwag kang magturo ng bagay na hindi mo naranasan. Amen? You cannot give what you don't have. Hindi ko puwedeng ituro yung bagay na hindi ko nararanasan. Kasi paano mo na ituturo yun kung di mo naranasan? Kaya sometimes, mga kapatid, huwag kayong magtanong kung bakit mo yan nararanasan. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung spiritual gift natin, idadarang sa apoy, itetest tayo. Kung ikaw tinawag para sa, alam nyo yung si Nanay Andrea, meron siyang isang part ng buhay niya na magaling siyang mag-encourage ng tao. Na kahit gaano kagalit yung tao, sabi ko nga sa kanya, na you have the power na alam niyo yun, yung magkaaway mapagbabati niya yun. Ganon. Yung couple, na magkaaway na couple, kaya niya yun pagbatiin. Not because of her power, but because of her gift na binigay sa kanya ng Panginoon na magbibigay ng power sa pamamagitan ng bibig niya. Kaya tingnan niyo kung saan dumadaan si nanay. Sa relasyon ng anak, nanay, pamilya. Amen? Asawa. Kaya, kaya doon unti-unti papakita ng Panginoon kay Nanay Andrea na kaya kita dinadarang dito anak kasi gusto kong sanay mo to, mahasa mo to. Dito sa part na to. Kasi dadalhin ka niya sa maraming tao. Sa maraming pamilya. Kasi si nanay, meron siyang part ng parang pastoral. Alam niyo yun? Pastoral way. Na yes, babae siya, but you look at her like Deborah. No, yung parang si Deborah, parang, kaya lang si nanay kasi, meron siyang part na para lang siyang si ano, para siyang si, ang tawag, sa biblical ano, siya si Ruth. Siya yung part ni Ruth. Na yung puso niya is meron siyang commitment, no po, na nilalagay niya sa kamay ng Diyos. Na minsan gusto niyang lumaban. Gusto niya lumaban. Pero ang nilalagay ng Lord, katulad dun sa panaginip niya, na ako yung sundin mo anak. Yung parang ganun yung sinasabi ng Panginoon sa kanya. Yung nakaupo sa throne.
Hindi yung sa emotion natin, hindi sa mga nakikita ng mata natin. Kasi kapag sa mga nakikita ng mata natin, madaling wasakin yung pamilya. 'Di ba? Madaling wasakin yung pamilya natin. Madali tayong mag-give up pag sa mga nakikita ng mata natin. Pero sabi nga ni Lord, do not look. 'Di ba? Huwag tayong tumingin kasi our eyes look, our heart see. 'Di ba? Yung mata natin nakakakita pero yung puso natin ang ano parang ano yun? Ano yung pagkakaiba nun? Yung nakatingin? Parang gano'n? Nakatingin yung mata mo, look, tapos yung puso mo yung nakakaramdam, parang gano'n. Yung puso mo ang totoong nagsasabi ng totoo. 'Di ba? Kasi yung puso natin pinalitan na ng puso ng Panginoong Diyos. Pero minsan umiiral pa rin talaga yung puso ng soul, 'di ba? Na talagang kasi paglalabanan natin. So do not teach, 'di ba? Yung mga bagay na hindi natin naintindihan. Amen? Hear me by the Spirit of the Lord. Huwag niyo po akong pakinggan na si Beverly lang nasa harapan ninyo ngayong oras na 'to. Kasi sometimes yung people nagpe-failed sila kasi tinitingnan nila kung sino yung nakatayo. Amen? Pero mahalaga po na magkaroon tayo ng discernment. Kaya napakahalaga po 'no, kasi maraming nagpe-failed kasi mali yung principle. Kaya maraming mga nagkakaroon ng confusion sa loob ng church regarding po sa spiritual gift at saka sa prophetic ministry. Marami kasing nag-a-attempt na mag-handle ng mga bagay spiritually na hindi nagpapahugas ng kamay. Mahalaga po yung paghuhugas ng kamay at mahalaga din yung prepare yung puso mo. Kasi spiritual gift, tingnan niyo po kapag ikaw ay may unwashed hand, 'pag hindi hugas ang kamay mo at hindi naka-prepare ang puso mo, makakagawa ka ng hindi maganda. Kaya pinag-aralan natin una yung alignment ng puso at isip natin. Kasi kapag hindi mo nasanay, 'di ba? Kapag hindi mo pinagdaanan yung mga bagay, 'pag hindi ka ni-refine ng Lord, anong magiging resulta, 'di ba? Ng mga spiritual gift mo kapag unprepared ka. Unprepared yung puso mo, tapos hindi pa hugas yung kamay mo, marumi, 'di ba? Kaya mostly na nag-a-attempt na magturo ng prophetic, hindi talaga prophetic. Kasi sometimes nagkakaroon lang sila ng ambition. Kasi kapag prophetic ka, mismong ang Diyos ang maglilid sa'yo. And sometimes yung iba, nanghihiram lang sila, 'di ba, ng information. Hindi nila personal revelation. Kaya nga, makikita mo yung mga alam niyo yung minsan yung mga tao na na ano na parang nagpapanggap silang prophetic, hindi nila ma-mention, hindi nila makausap yung tao ng one-on-one and then sasabihin nila yung talagang alam niyo yun, personal na problema nung tao na yun. Kasi kung prophetic ka, dapat alam mo din yung sagot ng solusyon. Ito yung part ng problema mo, ito yung solusyon. 'Di ba kasi we are God child. Hindi tayo bibigyan ng problema ng Panginoon nang wala laging solusyon. At hindi puwedeng i-address sa'yo ng Panginoon na, "Anak, ito yung problema ng kapatid mo," tapos hindi mo alam yung solusyon nun. Amen? Kaya kapag kumakausap tayo ng tao, 'di ba po, kung talagang ikaw ay may gift ng prophetic, alam mo kung asan yung part ng problema niya at may solusyon ka sa problema na yun. Hindi yung nagpo-prophetic sila, alam niyo po yung nagga-gather ng fellowship, tapos sasabihin niya ako sinasabi ko rin minsan yun, pero alam niyo yung general na prophetic na ano na meron dito, yung gano'n. Kasi parang nagsisimula pa lang sila. Meron dito na ganito, meron dito na ganyan, meron dito pero hindi mo mai-direct yung tao na yon na ikaw, yung gano'n. For example, gano'n. Ikaw, o for example, Ate Melda, ikaw, yung gano'n. Hindi niya maano na gano'n, hindi niya ma-direct yung tao na na ano na sometimes, 'di ba, na ano na parang sometimes gusto mo ng gumibap.
Pero tuwing nire-remind ka ng Lord na, "Anak, pinabayaan ba kita noon?" 'Di ba hindi naman? Doon bumabalik yung faith mo. Tuwing nire-remind ka ng Panginoon, ng Espiritu Santo na, "Melda, pinabayaan ba kita noon? Mula noon hanggang ngayon pinabayaan ba kita? Bakit magwo-worry ka na naman?" 'Di ba? Kaya naaano na kasi the Holy Spirit remind us. Hindi lang ng word niya, kundi ng kaya niyang gawin sa'yo. Kasi he have the power at vessel tayo nun. Kaya meron siyang kapangyarihan na ipaalala sa atin, 'di ba? Kasi siya yung nakakaalam ng plano. Silang tatlo yung nakakaalam ng plano sa buhay natin. Amen? Kaya kaya 'wag tayong kaya nga lagi ko sinasabi, 'wag tayong gaya-gaya. Amen? 'Wag tayong kumukuha ng impormasyon lang sa iba para ipakita sa tao kasi nagkakaroon tayo ng kasalanan sa harap ng Diyos. Kasi dun pa lang hindi tayo pure. Amen? So we have to kailangan tayong maging echo, 'di ba, ng Diyos, hindi echo ng ibang tao na narinig lang natin sa iba. Hindi tayo clone. Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo gaya-gaya. We are made by the image of God. Kaya kailangan nag-a-act tayo, hindi plastic. Amen? Hindi unprepared heart. Hindi naghuhugas ng kamay. Kasi kapag ikaw nagbigay ng hindi hugas ang kamay mo, anong ibibigay mo sa kapwa mo? Marumi din. Kaya nga sabi ng Lord, ingatan niyo yung puso ninyo. Pag marumi yung puso mo, anong maia-advise mo sa ibang tao? 'Di ba? Kaya nga, akala ng ibang tao, minsan nakakatulong sila. Galing sa nakaw yung pera nila, ibibigay nila sa ibang tao. Oo, naging pagpapala sa iba, pero sa harap ng Diyos, kasalanan mo yun. Bakit? Marumi yung kamay mo nang tumulong ka. Amen? That's the difference between unwashed hand and unprepared heart. Amen? Kaya napakahalaga po na meron tayong echo na nare-receive natin talaga, nahi-hear natin ng malinaw yung Word of God. Galing sa mouth ng God Himself. Hindi galing sa mouth ng ibang tao. Amen? Yun yung prophetic. Amen? Hindi siya galing by carnal interpretation o sa debate, 'di ba po? O sa politika, amen? So, o sa academic, o sa knowledge lang, o sa iba't ibang lugar, 'di ba? Hindi rin tayo nagsasalita sa mga ganong lugar, 'di ba? Na hindi hindi na wala tayong dala-dala na kapangyarihan na galing sa Diyos. So kung lumalakad tayo na hugas ang kamay natin at prepared yung puso natin, merong power. Yung ilalabas ng bibig natin kahit saan tayong lugar dalhin. Kaya nga kailangan natin laging magpasalamat sa Panginoon kasi nire-raise niya tayo na maging true vessel. Amen? Nire-raise na tayo, na birth tayo, na pinanganak tayo by the Spirit of the Lord at isesend niya tayo sa own will niya. Kaya nga, hinahanda tayo ng Panginoong Diyos, dinidisciple niya tayo dito, hinahanda niya tayo bilang mga intercessor kasi kailangan talaga po, handa tayo. Lalo na po tayo. Kapag sinabi kang intercessor, tayo yung lumalapit, nag-i-intercede sa mga tao, nag-i-intercede sa bansa, nag-i-intercede sa pamilya. At hindi biro yung trabaho natin mga kapatid. Kaya napakahalaga po na i-govern tayo, 'di ba po, ng spiritual law. Hindi law ha mga kapatid, spiritual law. And that is love. Amen? That is love. Una ang love ng Diyos. Totoong love. Amen? Na dinadala natin. Totoong nire-receive natin, totoong dinadala natin, at totoong nagmamanifest sa atin na may purity, integrity, and supernatural power. Bakit ko nasabi yun sa inyo? Dahil we have the three giver of gift. Meron tayong tatlong katauhan na nagbigay ng regalo na yun sa atin. And they are divine. Ito yung divine order na galing sa langit at hindi sa lupa. Ito yung three trait giver. Three great giver.
kamangha-mangha. Yung tatlong amazing na persona na nagbigay sa'yo at sa akin ng regalo na 'to. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. At bawat isa sa kanila, meron silang kanya-kanyang nature according sa kanilang personality. At may mga regalo na nagpo-flow ng sama-sama na binild in the body of Christ. At gusto yun ma-establish ng Panginoon sa atin in the kingdom of God. Amen? Kasi mga kingdom asset tayo. Tayo ay anak ng Diyos, hindi na tayo kaaway. Kaya dapat kinikilala natin yung three giver of gift. Mahalaga yun. 'Di ba? Mahalaga yung tatlong persona na yon. Una, the gift of the God, the Father. Ano ba ang gift ng the God, the Father sa atin? It is the greatest at most important gift ang binigay ni God the Father sa atin. Hindi lang to basta bagay. Bakit? Ate Jane, Ate Annalisa, Ate Meds, Ate Melda, Ate Joy, Nanay Andrea, Nanay Selena. It's a person. Si Jesus Christ ang regalo niya sa atin. His holy and only begotten Son. Sa Diyos Ama nagmula yon. Siya nagregalo nun dito sa mundong ito dahil sa pag-ibig niya. Hindi dahil mahal tayo ni Jesus Christ. Dahil sumunod siya sa Ama. But because He is love, di ba? Yung love ni God the Father nagpo-flow din sa Kanya. At sinacrifice niya talaga. Pinakita ng Diyos Ama. Amen? Kaya nga, dito, sabi niya dito, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Sa John 3:16 po yun. At ang regalo ni Father na to was His Son, through Christ. Kaya lahat, all, sinasabi ko po, all, lahat ng blessing, lahat ng gift na nagpo-flow sa atin, kung wala si Jesus, wala tayong access. Wala tayong access. Kahit isa sa mga bagay na yon, kahit isa sa mga divine. At walang mag-i-exist sa mundong ito. Walang mag-i-exist sa mundong ito without Jesus Christ. Amen? Kaya nga sabi niya, sa John 1, sabi niya po, di ba? Hallelujah, Jesus. John 1, 1 hanggang 3, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pagsimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sabi din po sa Colossians 1:16-17, sapagkat sa pamamagitan niya ay nakita ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Under niya lahat. So si Christ po ang foundation ng everything, ng gift na to, ng every calling natin, ng lahat ng kapanawagan sa atin. Amen? At ang Diyos Ama po, ang nag-offer nun sa bundong ito. Amen? At yun ang regalo ng Father sa atin. Amen? Kaya kapag nagdadasal kayo, mga intercessor, kapag nananalangin kayo, tumihingi kayo, huwag niyong isipin na kayo ang nakatayo, kundi si Jesus Christ ang magbibigay ng kagalingan, kaya natin nasasabing walang imposible sa Kanya.
tumatayo tayo sa foundation na walang iba kundi si Jesus Christ. Huwag niyo yung tatanggalin sa isip at puso ninyo. Hindi tayo. Vessel lang tayo. Kumbaga, katawan niya lang tayo dito sa mundo. Amen? Kaya nga hindi na si Nanay Andrea ang dala nyo, hindi na si Nanay Celia, hindi na kayo, patay na kayo. Lagi niyong isipin, patay na kayo, patay na si Beverly, patay na tayo. Kaya wag bumangon yung emosyon sa inyo. Kasi hindi tayo gagamitin ng Panginoon kapag madumi tayo. At mahalaga yun sa harapan niya. Amen? And sometimes, tayo yung magiging dahilan. Kaya hindi matutupad yun kasi nga, yung mga pinapanalangin natin, kasi mali na tayong humarap. Mali na yung posisyon natin sa Kanya, hindi na naka-align. Kaya salamat sa Lord kasi pinapaalalahanan niya tayong lahat. Amen? So that's the gift of the Father. The gift of the Son. Sa pamamagitan ng Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Nagmanifest po ang image, ang imahe ng isang invisible God na nagkatawang tao. Amen? So sabi niya po, hallelujah, sa Jesus. Sa Hebreo 1, verse 3 po, nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa kalangitan, sa trono po. Siya'y nakaupo. Si Jesus Christ ang nakaupo sa kanan trono. Amen? Sa Hebreo 1:3 po yun. Sa mga nagtitake down, no? Amen? Kaya po, tayo, redeemed. May ed yun, di ba? Tayo po ay tinubos sa Tagalog. Di ba? Dahil people of God tayo, sa pamamagitan ng regalo ng Diyos Ama, amen? Tinubos tayo ng Panginoon. At si Jesus Christ po, may gift din siya. Ano yung regalo ni Jesus Christ? May gift din siya sa church. Amen? Hindi lang ikaw ang tinubos niya. Actually, lahat ng tao eh. Lahat ng tao. Amen? Kaya nga sa Ephesians 4:8 po, may regalo din. Excuse me po. May regalo ang Diyos Ama. Efeso 4:8 po. Pahanap na po. Efeso 4:8 po. Efeso 4:8 po. Pahanap nga po, hindi ko na-search kanina yung Tagalog. Meron ako English dito, sabi niya po, wherefore he saint, he ascend up on high. Excuse me. He led captivity captive and gave gift unto men. Pabasa po, Efeso 4:8 po. Ate Meds, kung meron po kayo. Efeso 4:8 po. Efeso 4:8. Ako na lang po, Sis Beb. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, na umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Amen. Amen. Basahin nyo nga po yung kasunod nun. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Kasi nung namatay Ang siya, ibig ate, sabihin, sorry, sumasagot ako. Sorry po. anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Amen. Yun po yung Basahin mo po sunod ng hanggang 8. 12. Hanggang 12 po. 4 hanggang 12. Ay, 8 hanggang 12. Amen. Ang bumababa ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, ang iba namay mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Amen.
Amen. So, yun yung regalo ni Jesus naman sa atin, sa church. Amen? So, nakita niyo po ano, kaya wag po nating sasabihin mas maraming tao sa impyerno. Hindi po, niligtas lahat yun ng Panginoon. Pumunta siya sa kaalilayman. Nag-preach, nag-preach siya doon. Sabi natin nag-preach siya doon, 'di ba? Kinuha niya po ulit 'yon. Mula sa ano ni Noah, sa angkan ni Noah, mababasa niyo po 'yan. Lahat 'yon kinuha niya. Amen. Inempty niya po yung grave. Inempty niya yung grave. Kaya minsan ano, yung mga taong hindi nakakaunawa po ano, hindi natin pwedeng sabihin, kung hindi niyo nakita, huwag niyo sasabihin na mas maraming tao sa impyerno. Kasi para nating sinasabi na mas makapangyarihan ng demonyo. Tanggalin po natin 'yon. Amen? Dahil hindi gano'n ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga lagi ko po sinasabi, sabi ng Panginoon, sabi niya, kahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Kung kinahabagan niya yung tao bago mamatay, hindi mo pwedeng i-judge yun sa lahat ng ginawa niya nung siya'y nabubuhay. Amen? Kaya, it doesn't mean na sinasabi ko sa inyo na magkasala tayo. Hindi po ganon. Amen? Nililinaw ko lang po sa atin na ang Diyos po ang nagliligtas, hindi tayo. Kaya hindi din tayo ang magja-judge sa kanila. Amen? So ito pong regalo na to, ito po ang binigay ng Panginoon sa sangkatauhan. Ang apostol, propeta, evangelist, pastor, at mga teacher. Amen? So itong gift na to, nagre-remain to hanggang ngayon. 'Di ba? Kaya kung ikaw ay may maturity, ikaw ay full of maturity kay Christ at pagkilala sa Panginoon, alam mo na tinalaga sila ng Panginoon doon para sa church. Kaya nga, kung sino man ang nagre-reject sa fivefold ministry, amen? Hindi po yun matured. Yung magsasabi na hindi ko kailangan ng mentor, hindi ko kailangan na magtuturo sa akin, napaka-immature po ng isang tao na ganun. Kasi mismo ang Diyos po ang nagregalo nito sa church. Anong sabi niya doon? Para ma-equip, 'di ba? Para sa kanyang mga hinirang. Tama, Ate Merla, 'di ba? Sa mga hinirang niya. Amen? So, iba-iba lang po ang mga napapakinggan natin. Pero aminin at hindi natin, may natututunan tayo sa kanila. Amen? Kunin lang natin, wag natin pitasan. Kunin lang natin mabuti, itapon natin yung masama. 'Di ba? Kasi wala namang perpekto. Pero wag nating sasabihin na hindi natin kailangan ng mga ito. Kasi parang sinabi natin na nire-reject natin yung regalo ng Diyos na dinisenyo niya para sa ating mga hinirang. Amen? Hindi pwedeng lahat ng regalo nasa akin. Kaya nga tayo tinawag na body of Christ. Amen? So kung may regalo ako ng pagtuturo, iba naman yung regalo ng iba. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon dahil doon. Sasalamatan natin yun lahat sa Panginoong Diyos. Dahil lahat galing sa Kanya. All things is from Him. Biyaya, grasya po sa atin. Kaya hindi natin dapat kumprontahin o atakihin yung mga against sa gift. Kasi bakit? Demonic yun. Deception yun. Kapag inaatake natin yung mga ano, 'di ba? Deception ng kaaway yun. Kapag sinabi mo na I don't need anyone, Bible lang ang kailangan ko. 'Di ba? Yung Bible lang, si Jesus Christ lang ang kailangan ko. Mali po 'yon. Tama na kailangan natin ang salita ng Diyos, tama na kailangan natin si Jesus, pero hindi 'yun sapat. Kasi kung sapat na 'yun, mga kapatid, hindi niya nadadalhin 'tong regalo na 'to, common sense na lang po, para ma-equip pa tayo. Totoong may Jesus Christ tayo, pero naunawaan mo na ba agad? Nung tinanggap mo ba si Jesus, naunawaan mo na ba agad? Hindi naman eh. 'Di ba? Hindi gano'n kaagad. Nung bang ang estudyante, ganito na lang, padaliin natin, may libro siya, tapos may eskwelahan siya. Sapat na ba 'yon na may libro siya at may eskwelahan kung walang teacher na nagturo sa kanya? 'Di ba po? Same thing sa espiritual. Hindi sapat ang libro mo, 'di ba po? Tapos eskwelahan, na tahanan mo. Sa madaling salita, ang galing ng Lord, yung kanyang wisdom ngayon, ano po, na madali kong maipaliwanag sa inyo, hindi sapat. Kaya wag tayong magmamalaki na,
Sapat na si Jesus Christ sa akin. Sapat na yung Bible. May Holy Spirit naman ako eh. Do not reject the gift of Jesus. Kasi mismo si Lord po ang nagsabi nito. Niregalo niya to sa church. Nabasa mo, Ate Imelda, di ba? Kaya yung naririnig natin na magsasabi na hindi ko na kailangan ng magtuturo, hindi po galing sa Diyos yun. That is the deception of the enemy. Hindi Diyos ang nagsabi nun, kasi rebellion po yun. Amen? Because Jesus, in-establish niya ang fivefold ministry, hindi para i-reject natin. It is a gift na dinisenyo ng Diyos sa church. At hindi ko po masisi yung iba. Bakit? Because sabi ni God sa John 10:27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Diba? Tingnan niyo po ang sabi ni Lord dito, hindi niya sinabi na, "My sheep look my voice." Hindi. Hear. Kasi madalas ang tinitingnan ng tao, kaya nga kanina tingnan niyo po yung nasabi ko sa bibig ko. We look in the eye, but we see in the heart. Kahit na nagsasalita yung tao sa harapan natin na ito nga ganito, 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 di ba, tinitingnan mo pa rin yung nasa puso niya. Na minsan nakapagsalita siya ng hindi maganda kasi nasaktan siya because of the emotion, pero yung puso niya may compassion. Di ba? Napapakinggan mo lang yan, nasasabi mo lang yan kasi galit ka. Pero sa puso niya, may pagmamahal siya sa tao na yun. Amen? So, sinasabi sa atin ng Panginoon na tayong mga tupa, naririnig natin yung tinig niya at kilala natin ang tinig ng Diyos. Hindi tayo nanguhula. Kasi alam natin kapag ang Diyos nagsalita sa atin, sumusunod agad tayo. Amen? Kaya nga po, ang deception po, dapat hindi natin binibigyan ng puwang. Kaya nga yung takot sa Diyos, yung banal na takot sa Diyos, ang magbibigay sa atin ng growth at maturity. Amen? Kasi, yung takot sa Panginoon ang maglalayo sa atin sa kasalanan. Kaya nga, yung true son ng Panginoon at true daughter ng Panginoon, ang mga tunay na lingkod ng Panginoon will arise. God will arise them. Itataas ng Panginoon. Arise. Diba? Itataas ng Panginoon ang totoong mga anak ng Panginoon. At yung ilaw nila, diba? Mag-iilaw ito sa mga darkness room, sa mga dark na buhay ng ibang tao. Kasi tayong human ang vessel po ng Panginoon. Amen? Hindi tayo error, hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa atin ng divine assignment. Kaya kapag ang vessel, na-corrupt tayo dahil sa deception ng kaaway, na-corrupt ang mind natin dahil sa calling, dahil sa deception, na-corrupt ang calling natin, ang Diyos mismo ang magdidil sa atin. Hindi di ba? I-deal tayo, minsan gagamitin ng tao, minsan siya mismo mag-speak sa atin. Kasi naririnig mo na siya i-rebuke ka mismo ng Diyos. Hindi mo dapat sinabi yan, anak. Hindi yan ang tinuturo ko sa'yo. Diba? I-deal mo. Ay, nako, mahirap po. Hindi pwede tayo manalo sa Diyos. Sino ba nakikipagtalo sa Panginoon at the end, nag-humility ka din naman? Na pero Lord, diba? Pero Lord, anak, pag gano'n ang sinabi niya sa'yo, para kang tumitikom na Di ba? Hindi pwedeng hindi mo siya susundin. Kaya yung mga tao na nakakarinig ng salita ng Diyos, na malinaw sa inyo ang salita ng Panginoong Diyos, hindi pwedeng sasabihin ninyo na dinedma niyo yung salita ng Panginoon. Hindi pwede. You are the Lord of yourself. Di ba? Sisiguraduhin ko sa'yo, may failure ka. Pero dahil anak ka, sometimes, hinahayaan ka ng Panginoon, pero, di ba? Anong nangyari sa'yo? Nagkakaroon ka ng failure, pero babangon ka pa rin kasi itatayo ka niya. Bakit? Siya ang foundation mo Kasi wala ka naman ibang hihingan kundi babalik, sorry Lord, hindi kita sinunod, kaya ito'y nangyari sa akin. But Lord, here I am. Babalik ka pa rin Amen? Sabi po sa Acts 5:38-39. Sabi dito, "Kaya't ganito ang payo ko. Huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila.
Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. 39. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahahadlangan at lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos. Sinunod nga nila ang payo ni Gamaliel. Diba? Kaya nga minsan sabi ko sa inyo, kapag merong humingi ng prayer sa inyo at may mga taong lumalapit sa inyo, be careful. Kasi baka kinakalaban nyo na yung Diyos. Basahin niyo po yan na Acts 5:38-39. Kasi kung gawa ng Diyos yung nangyayari sa church ninyo, gawa ng Diyos yung nangyayari sa tao na humingi ng panalangin sa inyo, kapag pinagdasal mo siya, kinakalaban mo yung Diyos pag wala kang hearing na nagmumula sa Diyos. 'Di ba? Kaya hihingi tayo ng revelation and discernment po. Amen? Kaya nga may dalawang tenga tayo, pag napapakinggan mo lang yung isa at hindi mo naman alam yung nagaganap sa kabila, you have to pray na let your will be done, Father. Amen? Let your will be done, Father. Hindi mo pwedeng kalabanin yan kasi hindi mo alam kung gawa yun ng Diyos. Amen? Malinaw po sa atin yan. Ano po? Amen. So, ang gift ng God the Father is si Jesus at ang gift ni Jesus sa church ay ang fivefold ministry at lahat ng bagay ay mula sa Kanya. Amen? Walang bagay na hindi mula sa Kanya. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na tayo dapat ang foundation natin lagi is si Jesus Christ. Even sa mga prayer ninyo, ang faith ninyo si Jesus Christ. Kaya nga ang faith galing sa Holy Spirit po. Dahil kay Jesus Christ. Amen? So the gift of the Holy Spirit naman, ang third person po, the Spirit gift, nagmamanifest po, ang manifestation nito is divine abilities na nag-ooperate sa lahat ng naniniwala. Hindi sa lahat ng tao. Uulitin ko po. Ang gift ng Espiritu ay nagmamanifest yung mga divine abilities po ng Espiritu Santo true believers sa lahat ng naniniwala at hindi sa lahat ng tao. 1 Corinthians 12:7. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Amen? So may patunay po, ano? May patunay. So, kailangan po natin tong malaman. There is more. Mas marami pa sa 9 gift. Huwag tayong nakatutok sa 9 gift lang na prutas ng banal na Espiritu. Ang Espiritu Santo po, hindi siya kinukumpara sa human tradition. Kaya nga dapat tayo nabubuhay sa spiritual, hindi sa human tradition. Amen? So, pahanap nga po sa 1 Corinthians 12:8-10 po, ang manifestation ng gift. Ito po yun. Mga manifestation po na ang Holy Spirit pag nag-manifest sa atin, sa 1 Corinthians po 12:8-10. Amen. 1 Corinthians 12:8-10. Ang ilan sa atin ay kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkaloob ng kakayahan salita ng menspirit. Putol-putol po, Ate Chappy. Sa iba na ipinagsalita. Amen. Putol-putol po. Hanap lang ako ng signal. Mahina talaga signal. Ayan. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayanang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Isang espiritu ang nagkakaloob nito. Ang espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. At sa iba ay kapangyarihang nagpapagaling sa mga may sakit. May mga pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala sa iba. Iba naman ay
kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos at sa iba ay kakayahang kumilala kung alin o ang mula sa kumilala sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at sa iba naman ay magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Amen. Amen. So nakita niyo po ano, pahanap po sa Roman 12:6-8 po, sandali lang. At makikita niyo na, pa-mute po muna natin, Melda. So makikita niyo po dito no na ito po yung mga kaloob. Ito naman yung manifestation. Bukod sa regalong ugali na dapat may taglay tayo, ito yung manifestation gift. Kaya huwag kayong magtaka. May mga tao, binahagi to, dinistribute ng Panginoon. Merong marunong sa word of wisdom, word of knowledge, even ang pananampalataya. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pananampalataya hindi sa atin. Amen? Galing din sa Kanya. Kaya nga doon tayo mag-focus sa pananampalataya na galing sa Diyos, hindi sa pananampalataya natin kasi pwede tayong mag-fail. Amen? Sa faith na galing sa Diyos, yung gift of healing galing din sa Kanya. 'Di ba? Working of miracle galing sa Kanya, prophecy galing sa Kanya, discernment of the Spirit galing sa Kanya, different kind of tongue galing sa Kanya, interpretation of tongue galing sa Kanya. Ano ipagmamalaki natin? Wala. Vessel lang talaga tayo. Kaya huwag tayong ma-proud. Huwag tayong sobrang nagmamagaling, nagmamalaki sa ibang tao. Walang ibang ipagyayabang kundi siya lang. Amen? So si Jesus, kung si God the Father, ang regalo niya si Jesus, regalo niya yung fivefold ministry at lahat ng bagay na nilikha sa mundong ito galing kay Jesus, si Jesus, regalo niya si Holy Spirit. At si Holy Spirit, regalo niya tong mga regalo na to. Amen? Yung bunga, yung prutas, yung mga pag-uugali na dapat meron tayo, yung 9 fruits, yung 9 fruits, pero 1 fruit lang, isang bunga ng isang Espiritu Santo. At yung lahat ng manifestation ng gift na to na binasa ni Ate Melda, galing din sa iisang Espiritu Santo. Amen? So kung hindi ka hugas ang kamay at hindi unprepared yung puso mo, kaya mo i-absorb lahat ng kapangyarihan na to? Do you think so? Kaya nga sabi, hindi siya kumikilos sa tradisyon ng tao. Na kapag magaling ka, pagkakalooban ka ng posisyon na mataas. Pag may pinag-aralan ka, pagkakalooban ka ng, hindi, amatsuran to. Diba kasi hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng kapangyarihan kung di mo alam gamitin kasi mamimisused, mamimisalign. At mamimisinterpret. Mamimisunderstand. Maaabuso. Kaya hindi ka pwedeng bigyan ng kapangyarihan kapag di mo naranasan na test, 'di ba? Kapag hindi ka dumaan sa mga pagsubok kasi nire-refine tayo ng Lord. Roman 12 po, 6 hanggang 8. Ito naman yung gift na nagmo-motivate, motivational gift. Pabasa po, Roman 12, 6, 8, ate. Amen, amen, amen. Ito po, hanggang ano po, verse 12:6 6 to 8 po. hanggang amen. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasala ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob. Sa pagtuturo, magpalakas ng kaloob ang may kaloob. Sa pagpapalakas ng loob, kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo na. Kung pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak.
Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ng mabuti. Hanggang 12 po. Hindi po, Sis hanggang Beb. 8 lang po. Sobra na po. Sige po. Salamat po Amen. sa salita Papurihin ng po, Panginoon. Panginoon. Amen. So, ito po yung motivational gift na galing sa isang espiritu. Amen? Isang espiritu, mga kapatid. Prophecy, ministry, ito yung pagsaserve. Amen? Pamute po, Ate Melda. Pagsaserve. Ay, sorry po. Kaya nga mahalaga po na tayo po ay dapat marunong mag-serve. Pagtuturo, exhortation, giving, leading, mercy. Regalo din po yun ng Holy Spirit. At sa administrative gift po and operation, yung 1 Corinthians 12:28, amen, dito naman natin makikita yung apostol, propeta, teacher, miracle, gift of healing, tulong, government, diversities of tongues. Amen? So ito po yung clarification, na may mga apostoles, may prophet, may teacher pa rin, 'di ba? Na nire-repair po sa gift sa ating mga tao. Na ito po yung spiritual. Na we are gifted with spiritual. Para magkaroon tayo ng capacity na mahamahala sa administrative. Kumbaga, sa politika, 'di ba, meron silang pamahalaan. Tayo ding spiritual, may pamahalaan din tayo. 'Di ba? Pero depende 'yon sa capacity na meron ka at sa ia-appoint sa'yo ng Panginoon bilang leader. Amen? Hindi ka pwedeng bigyan ng isang bansa kung ang capacity mo lang is kasing liit lang ng pangtanod. 'Di ba? Kaya nga hindi pwedeng pare-pareho tayo. May kanya-kanya tayong kaloob sa iisang espiritu. Amen? Kaya mahalaga po na ang pagpa-function natin sa mga role na to, 'di ba? Kung wala tayong foundation, kumbaga wala tayong sapat na kaalaman at pang-unawa, paano natin 'to papamahalaan? Kaya may tinatawag na ganito, disciple, kasi ito yung ipapollow natin. Paano natin ipapollow si Jesus kung wala tayong alam? Kasi itong mga spiritual gift na regalo sa atin, freely. Freely you receive, freely you give. Sabi nga, according po sa divine purpose. Amen? Kaya dito po ako magtatapos sa other specific sa Ephesians 4, Ephesians 4:11 po Ephesians 4:11. Amen, praise Jesus. 4. Ephesians 4:11. Ayan, nakita mo. Amen. Ang sinasabi po, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba namay mga propeta at iba'y mga ebanghelista at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa ni handa sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Amen. Amen. So, kinikilala talaga ang Panginoon ng malalim kasi pag hindi natin siya kinilala ng malalim, ang dami nating mamimiss. Baka magulat kayo pag namatay kayo. Sasabihin nyo, ay sana pala ginamit ko yun. Ay sana pala ganito. 'Di ba? Kung walang nagtuturo sa inyo at walang magpapayag sa atin. Amen? And even the word of wisdom po. Ang word of wisdom, amen, galing din po sa banal na spirito. Amen? Kaya kailangan i-desire natin yun. Kasi hindi ka pwedeng lumalakad na prophet. Hindi ka lumalakad na evangelist ka kung tinawag ka evangelist o pastor o teacher. Amen? Nang wala kang word of wisdom. Tama? Diba? Hindi pwede. Diba? Kasi tayo. At even isang anak ng Diyos, diba? Part pa rin na kilalanin natin ang Panginoon. Part pa rin tayo ng church, diba? May purpose pa rin tayo na
kilala ang Panginoon. Amen? Kasi yun yung bakit tayo pinanganak, yun yung purpose natin na inordain sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng grace niya before pa tayo mabuhay sa mundong ito. Amen? Kaya do not apologize. Huwag tayong maging apologetic sa mga tao kasi may regalo tayo. Si Lord ang nagtalaga, si Lord ang nagkaloob. We are elected. Amen? By the grace of God. So, hindi ako nag-apologize sometimes sa mga bagay na gamitin natin to kasi pinagkaloob po to para mag-function po. 'Di ba? Yung mga lesser ng kaalaman. Para mag-function at maging mas malalim yung may mga kulang ng kaalaman. 'Di ba? Kasi ito yung magbibigay ng greatness sa kingdom ng Panginoon para makapag-service tayo sa mundong ito. Kasi kung hindi natin to malalaman, paano tayo magsaserve? Kaya nga sabi po sa Matthew 23:11, "But he that is greatest among you shall be your servant." Amen? Kaya hindi po ako believe sa maraming regalo pero hindi gustong mag-serve. Ang tunay na tinawag ng Diyos nagse-serve. Kaya ang tawag sa atin, servant leader po tayo. Hindi lang basta mananampalataya. Kailangan tayong nagse-serve. Kasama bulsan natin. Sa ayot sa gusto natin, kasama bulsan natin. Lahat yon biyaya ng Diyos. Kaya lahat yon freely we receive, freely we give. I-desire po natin. Amen? At i-desire natin na mag-serve tayo with love, hindi yabang. Amen? So let God na mag-determine po ng ating mga assignment. Kaya hayaan niya na mangusap sa inyo ang Panginoon. Hayaan yung turuan tayo ng Panginoon. Maging good listener tayo. Tumanggap tayo. Itapon na lang natin pangit. Huwag na lang nating anuhin. Amen? Matuto tayo kasi sayang. Pagsisisihan nyo din po yun pag di nyo nagamit at sisingilin din sa inyo yon. Sisingilin sa akin at sa'yo yon. Diba? Kasi sabi ni Lord, kaya nga may talinhaga na may binigay siyang niregalo, ba't di mo ginamit? Diba? Ba't di mo ginamit? Sabi niya, hangal. O diba? Pero pag ginamit niya, halika, makiselebrate ka sa akin sa kalangitan. Diba? Sa kingdom ng God. Amen? Let's pray po. Father, in the mighty name of Jesus, your Holy Son, Lord, we thank you, Panginoon. Thank you for your love. Salamat po, Panginoon, for choosing us. Salamat na pinili mo kami na maging vessel, Panginoon, at maging pagpapala sa maraming tao. Holy Spirit, help us, Panginoon, na maging faithful steward, Panginoon, sa lahat ng mga regalo na pinagkaloob mo sa amin. May we always glorify you. At ang aming Panginoon, Panginoon ko, hallelujah, na makapag-win pa kami. Na huwag ka mag-grieve sa amin. Tuwing kasama ka namin naglalakad sa lahat ng mga bagay na ginagawa namin, sa anumang bagay na binigay mo sa amin, pinagkaloob mo sa amin, kung saan mo kami dadaling lugar, na makapag-win kami ng soul, Panginoon, to your kingdom. Father, salamat, Panginoon. Salamat sa Espiritu Santo na nagbibigay sa amin ng paggising, Panginoon, na gisingin kami ngayong araw na to, na i-empower kami, Panginoon, na Lord, ipagkaloob mo sa amin yung mga kalooban mo na libre mong binibigay sa amin, Panginoon, na ma-steward namin to ng mabuti, na hugas ang kamay namin at prepared ang puso namin. Kaya salamat sa lahat ng pinagdadaanan namin. Salamat sa karunungan, salamat sa pagpapahayag mo ng katotohanan, salamat sa daan na ginagawa mo na even sa fellowship na to, patuloy kang mangungusap sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo dahil kung hindi ikaw, Lord, wala kaming ipapahayag. Kung hindi ikaw, Panginoon, wala kaming malalaman. Lord, thank you for the maturing us, sa pagmamatured mo sa amin, sa pagtatapyas mo sa amin, sa pagbibigay mo ng katagumpayan sa amin. We honor you with all our heart, with all our soul, and with all our mind. We thank you, Father God. Thank you, Jesus, and thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Praise God po. Purihin ang Panginoon. So glory to God po. I hope and I pray na na-bless po tayo. Ano po sa mensahe ngayong araw na to? At purihin po ang Panginoon.